Kami ay isang team na dadayo papunta sa pambansang museo para balikan ang istorya at pagkakakilanlan ng mga likhang sining ng ating kapwa Pilipino noong panahon ng pananakop. Narito na kami sa Pambansang Museo o mas kilala sa National Museum of Fine Arts dito sa Maynila. Dito natin mapatutunayan ang galing ng mga Pilipino pagdating sa sining mula noon hanggang ngayon. Sa dinarami-rami ng obra maestra sa museong ito, isa lang ang nakapukaw ng aming damdamin at atensyon. Ito ang spolarium na ipininta ni Juan Luna. Sa paglilibot, nakita namin ang ibang mga obra ni Juan Luna bukod sa spolarium. Habang kami ay kumukuha ng mga litrato para sa dokumentasyon, natagpuan namin ang isang estranghero na lumilibot at tila sobrang nakatitig sa spolarium na gawa ni Juan Luna. Muli namin siyang natagpuan nang makalabas kami ng museo. Dito namin siya nadatnang nakatitig sa kawalan at sinubukan naming lapitan. Di ba siya yung nakita natin sa museum kanina? Oo. So yun dapat ida-documentary natin. Nakita natin siya. Excuse me, are you lost? Parang hindi yan naiintindihan. Hindi tayo naiintindihan, te. Magandang araw po. Maaari po ba kayong maging parte ng aming dokumentaryo? Pero bago po iyon, pwede po bang malaman ng iyong pangalan? Juan Luna de San Pedro y Novicio Ancheta ang aking ngalan. Wala, oh my God! Teka lang. Kahit kami Kaya pala magulat sa kamukha niya si sinabi Juan niya. Luna. Si Juan Luna nga kasi siya! Kasi siya talaga pala yun. Pwede po bang makiupo? Ay, ako din! Ay, videoan ko to para... Bali, kami po ay mga estudyante po na nagdodokumentaryo po para po sa mga Pilipino po na nagpipinta po noong unang panahon. Gusto lang po sana namin kayong tanungin dahil napansin po namin kanina sa National Museum na tinitignan niyo po yung spolarium. Ano po yung parang opinion niyo dun sa painting na ito? Sa totoo lang, Iha, ako ang gumawa ng spolarium. Nakilala ang spolarium dahil sa nais kong pagbatid na mensahe sa likod ng aking printa. Saan nakikita dito ang malupit na sinapit ng ating kababayan sa kamay ng mga mananakop na Espanyol. Maraming salamat po sa ibinahagi mo sa amin. Sana po ay alam nyo na malaking parte po ang naipinta nyo para sa kalayaan ng mga Pilipino. Pwede po ba namin malaman ang storya po bago mo ipinta ang spolarium? Ako ay sinilang sa bayan ng Badok, gawing hilaga ng Pilipinas, taong 1857. Napagtapos ako sa Ateneo Municipal ng Manila, kung saan pinuso ko ang kursong Fine Arts. Pagkatapos ko doon, ay pumunta naman ako sa Akademya ng Fine Arts ng Manila, kung saan nakilala ko sila Lorenzo Guerrero at ang isang pintor na si Agustin Saez, isang Espanyol. Sila ang nangikayat sa akin na pumunta sa Espanya at doon pagpatuloy ang pag-aaral. Sa Espanya, maraming oportunidad ang naibigay sa akin
upang mahasa pa ang aking kakayahan at kalaman sa larangan ng sining. Ang dami po namin natututunan ngayon sa inyo. Maraming salamat po sa ibinahagi mo sa amin. Ang spolarium ay isa sa pinakatanyag na likha ng sining ng Pilipino na si Juan Luna. Ginawa ito noong 1884 at naglalarawan ng mga kaganapan matapos ang labanan ng mga gladiator sa sinaunang Roma. Pinagtrabahuhan ni Luna sa canvas ang spolarium sa loob ng 8 buwan. Ito ay nagpapakita ng resilience ng mga Pilipino sa harap ng kahirapan. Base sa aming research, aming nalaman ng uri ng pagpinta ng spolarium. Ito ay klase ng Romanticism. Ang mga linyang bumubuo sa maraming larawan sa pagpinta ay ang unang halimbawa ng mga formal na elemento na ginagamit sa gawaing sining na ito. Ang pangalawang hugis ay ang geometric dahil sa maraming bagay sa larawan at organic dahil sa hugis ng mga tao. May volume din ito dahil sa masa na ibinibigay ng mga figure sa painting. Pangatlo, ang light and value nito ay nagpapakita ng ilang altered na light. Pang-apat, ang tono at damdamin ng pagpipinta ay nagpapakita ng malungkot at solemn na mga kulay na kanyang pinili. Panghuli, gumamit siya ng isang tiyak na illusionistic visual texture upang bigyan ng mga karakter sa pagpipinta ng isang makatotohanang itsura. Pinta ay lumilitaw na magkakaugnay at buo na nagpapakita ng aplikasyon ng mga prinsipyo ng disenyo ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba sa piraso ng sining na ito. Mayroong maraming mga pagbabago sa mga larawan na iyong tinitingnan at ang bawat elemento ay lilitaw na kinakailangan upang gawing kumpleto ang pagpipinta. Ang susunod ay balanse na nagtatampok ng balanseng larawan. Ang susunod ay upang maakit ang pansin sa katawan na kinakaladkad na nagsisilbing focus point. Mayroon din itong ritmo dahil nagdudulot ito ng pagkawala at kalungkutan sa manonood. Ang tagamasid ay binibigyan ng isang tumpak na kahulugan ng laki ng isang tunay na tao sa pagpipinta. At ang larawan mismo ay natural na nag-added ng isang malaking proporsyon. Ang sukat at proporsyon ay iba pang mga salik na kasangkot sa hierarchical scaling. Sa wakas, gumamit siya ng isang estilo na pinagsasama ang representasyon at makatotohanang sining. Nilikha niya ang likhang sining sa hugis ng isang two-dimensional na pagpipinta. Ang termino spolarium ay nagmula sa Latin at naglalarawan sa lugar sa ilalim ng Roman, kung saan itinapon ang mga nahulog at patay na mga gladiator at kinuha ang kanilang lahat ng mahalagang bagay. Inilarawan ng pinta kung paano itinapon doon ang mga gladiator sa sandaling namatay sila para sa libangan ng mga manonood ng Roman. Na pagkatapos ay kinuha ang kanilang mga ari-arian habang mahal sa buhay, magdirigma ay umiiyak at nagdadalamhan. Ginamit ito ni Juan Luna bilang isang paraan upang maingat na ituon ang pansin sa sakit na dinaranas ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Na itinrato sila na para bang Romanong gladiator, isang metapora sa paghihirap ng mga Pilipino. Binigyang simbolo nito ang mga hangarin ng mga Pilipino para sa katarungan at kalayaan. Nagpapalakas ng pabansang kamalayan at pagtutol ng pang-aabot. Connection to Filipino art and advocacy and promotion. Ang spolarium ay paraan ni Juan Luna sa pagmulat sa kamangmangan, pagkabulag, kadiliman ng pag-iisip at pang-aapi ng sambayanang Pilipino. Ang mga pagpipinta ng spolarium ay tumugon sa damdaming makabayan ng Pilipino at ginamit ni Rizal at ng iba pang mga pintor upang ihatid ang nasyonalistikong ikonografiya na nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao na naghimagsik laban sa pampulitikang pang-aapi sa kamay ng kanilang mga kolonyalistang Espanyol. Ayon kayo sa Rizal, pinapakita ng pintang ito ang spirit of our social, moral, and spiritual life. Humanity, subjected to trial and redeem, reason in open fight with prejudice,
fanatism, and injustice. Ang Spolarium, na itinuturing pa rin bilang isa sa pinakamagagandang sining na nalikha ng isang Pilipino, ay kumakatawa ng kamangmangan, pagkabulag, kadiliman ng pag-iisip at pang-aapi sa bayanang Pilipino. At ito ang paraan ng paggising ni Juan Luna. Pagkatapos ng digmaang sibil ng Espanya noong 1937, dinala ito sa Museo del Arte Moderno sa Barcelona at ibinigay kay General Franco. Ibinalik ito sa Pilipinas noong 1950s ng mga nakikiramay na Kastila at Pilipino na ipinagmamalaki ang kanilang bansa. Ito ay kasalukuyang nakadisplay bilang bahagi ng National Museum of the Philippines Main Gallery. Sa muli kong pagsulyap sa lupang aking sinilangan, hindi ko inaasahan malaking tulong ang naihatid ng aking obra para sa kalayaan ng aking bayan. O Pepe, aking kaibigan, hindi ka nagkakamali sa iyong isinambit na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Tunay nga na ang bawat obra ay may kanya-kanyang kwento. Kagaya ng Spolarium, ibinahagi nito ang hinagpis ng nakaraan ng mga Pilipino na ngayon ay nagpapatunay na tayo ay malaya na. Tayo ay nakihilom na at naghahangad sa magandang pagbabago.